atin ang makakausap si Lanao del Sur Governor Bombit Adyong. Magandang gabi po sa inyo, Gov. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Well, Governor, let's begin with this po. Yung casualty count as of now, it is apat po ang patay and then you have 40 plus wounded. Hindi pa po tumataas yung bilang na yon ng mga namatay. Yun ang actual na namatay sa loob ng gymnasium pagkasabog ng bomba. 3 kagad yung casualty natin doon. Then, nung dalhin yung mga natamaan din sa bomba sa Amay Pakpak Medical Center, isa yung dead on arrival. Then, yung 46 na natamaan din sa bomba, yun yung nandun sa Amay Pakpak Medical Center. At hindi na nadagdagan yung bilang ng mga wounded natin dito sa MSU. Governor, can you tell us exactly po which part of the gym itong tatlong namatay at yung isang na DOA sa ospital? Was there a specific spot? And given the investigation, what did they find doon sa mismong area na yon? Actually, yung tatlo nasa kalagitnaan ng gym kung saan sila nagmimisa sa loob ng gym. Then yung iba nakakalat naman kasi masyadong malakas yung pagsabog ng bomba. According po sa AFP, ang ginamit na nila is IAD. May mga sa loob nun may mga pako na nakita kasi nung pagsabog, nakakalat yan sa flooring ng gymnasium. Alright, pako, nails, no? IED, improvised explosive device. Yes. And it was strong enough to kill 3 people on the spot, like you said, like the reports say, and strong enough to injure 40 plus others, 46 others. Itong IED, bukod sa, what else can the authorities tell us about it? Like for example, Gov, paano nila na ipasok po yun? Wala po bang, security check? Is there any screening that goes on or meron or hindi lang talaga na-detect? Yung kasi minsan dito sa MSU, yung mga kapatid natin Kristiyano, every Sunday nagkakaroon sila ng misa dyan. Then ngayon lang nagkaroon ng problema sa ilang dekada na ang nakalipas. Walang nangyari maliban sa isang ito. According sa CCTV na nakita, is 2 raw yung pumasok, nag-iwan ng yung black. Meron kasi bag na kung saan sabi ng military, doon pinasok yung bomba. Na nakita ko rin yung itim na bag na yon kung saan pinasok. Then nilagay daw sa ilalim ng upuan. Ito ring mga kapatid natin Kristiyano, hindi rin nila napansin kung meron bang nakalagay sa ilalim. According doon sa mga natanong natin sa ospital, hindi nila nakita or napansin na may bag pala sa ilalim. Meron na po bang lead tungkol sa 2 lalaki na nagpasok ng bag na po iyon? Because like you said, no, nasa CCTV sila. Were their faces clear enough? Malinaw po ba yung mga mukha nila? Or meron po bang mga testigo na nakakita sa kanila? At meron na po bang cartographic sketch? Wala pa. Inaantay pa natin yung investigasyon ng SOCO at ang PNP. Wala namang nakakita na sa CCTV kung clear. Clear nga yung nakita nilang pumasok. Yung lakas ng extent ng lakas ng pagsabog is yung mga bubungan ng gymnasium. Ang daming butas. Kaya natin sinabing talagang malakas yung pagsabog.
Okay. Gov, yung mga, there are claims by terrorists na claiming responsibility for this. Was there any intelligence information na pumasok po sa inyong opisina or sa Army na ang sakop ang Marawi or sa Philippine National Police, sa regional director, sa regional command ng Bangsamoro Autonomous Region? Was there any information that something like this could happen? Wala kaming natanggap na information na magkakaroon ng problema uli dito sa Marawi City. Magmula nung matapos yung Marawi siege, nung November 27, October ng 2017, yung mga sumusunod na buwan, meron mga fake news na lumalabas. Pero magmula noon hanggang ngayon, ilang taon na, walang intelligence report na dumating sa amin na magkakaroon ng problema. Itong mga lumalabas na mga nagsisirculate sa social media, lahat po yan fake news. Kaya po medyo natakot talaga yung mga estudyante natin at yung residente ng Mindanao State University. Governor Bombit, a day before this happened and 2 days before this happened, merong napatay nga yung mga leaders ng Dawla Islamiyah at ng Abu Sayyaf. There have been some statements that these incidents could have been related to this bombing. But what is your assessment of that? Nagkaroon ho dito ng firefight sa municipality of Piagapo, Lanao del Sur, day before yung pagsabog ng bomba sa loob ng gymnasium. Pero hindi hanggang ngayon, pati ang military, hindi pa rin po kami nabigyan ng feedback na ito'y ganti doon sa mga namatay na Dawla Islamiyah sa Piagapo. Earlier in the year, Governor, meron din pong nangyari sa inyo, hindi po ba? Meron. A day before, sa municipality of Piagapo, meron isang namatay, Dawla Islamiyah. According sa ating AFP. Oh, sorry, Gov. I was referring to yung ambush po sa inyo earlier this year. Yung sa akin, oo. Noong February 17, yung pag-ambush sa atin sa municipality of Maging, Lanao del Sur. Pero wala naman pong kinalaman dito, no? So in other words, there is no connection whatsoever. This is an entirely different case. Magkaiba ito sa pag-ambush sa amin sa nangyari kahapon, pagbomba sa MSU. Is there anything else you can add, Governor Diong? Sir, ulit ma'am. Is there anything else you can add, sir? Anything else you can add? Gusto ko lang idagdag dahil yung mga estudyante natin sa Mindanao State University, maraming umuwi dahil natakot. Then yung mga parents, yung mga LGU sa mga bayan nila, tumawag na rin sa atin para pauwiin. Pero nagbigay tayo ng assistance sa mga estudyante para umuwi sa kanilang mga bayan. Pero ang Mindanao State University, nag-suspend sila ng 1 week. Pero kinukumbinsi natin ngayon yung mga parents ng estudyante at mga estudyante na bumalik na sa Mindanao State University dahil stable na tayo dito sa Marawi and Mindanao State University. Meron na pong, nandiyan na po ang presence ng PNP and military para sa seguridad ng ating mga estudyante. Pati po ang province, gusto po namin tumulong kung yung mga estudyanteng nakauwi, mag-extend kami ng assistance mabigyan sila ng sasakyan pabalik dito sa MSU.
Pero Governor, sabi po ninyo, no? So, syempre may heightened presence ng police and military. However, this seems to have been a serious lapse. There must have been a serious lapse here because something like this happened. A major bombing like this, how is this possible at all? Alam niyo, Mindanao State University, meron po silang independent na security. Papasok lang po ang PNP and kanila. Alright, So yung ito po ang AFP nung pagsabog po ng bomba sa alright, medyo humina na ata ang signal. Mindanao State University. Hello po? Okay, Gov, medyo nakakat po yung signal po ninyo. Yes, but you're just explaining na independent ang MSU when it comes to security matters also. So Yes, ma'am. Meron silang sariling all right. yung tawag nila. Ngayon po, ang pagbisita po ng PNP chief, naglagay po sila ng isang company, iniwan sa amin. Then, standby na po dyan yung PNP at nandyan na rin po yung AFP natin dahil nag-request na rin po talaga yung mga estudyante na kung pwede malagyan ng security. Alright, bagsak na talaga ang signal. Nag-request. Okay, medyo bagsak na talaga ang signal ni Governor Bombit Adyong ng Lanao del Sur. Governor, if you can still hear me, thank you very much. Maraming salamat po for being with us tonight. Ang paliwanag lang ni Governor heightened presence ng security forces, both AFP and PNP. And meron na pong CCTV. May nakitang dalawang lalaki may dalang bag na itim na pinasok sa loob ng gym. At yun ang pinaghinala ang bomba. It was an improvised explosive device, punong-puno raw ng pako, mga nails. 3 ang namatay on the spot, dead on the spot. Isa ang dead on arrival sa ospital at 46 ang sugatan. Maraming salamat sa iyo, Lanao del Sur Governor Bombit Adyong.